Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5. Bumelta si DPWH Secretary Manuel Bunuan sa mga pahayag ni Oriental Mindoro 1st District Congressman Panaligan, kasi sinasabi ni Panaligan, hindi kami DPWH yan. Sabi naman ng sekretary, hindi kami yan. So sinong nag-insert? Ayan, title. Sinong nag-insert? Pinabulaanan ni Department of Public Highways Secretary Manny Bunuan ang pahayag ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na DPWH umano ang nasa likod ng malaking insertions para sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa kalihim, walang kakayahan ang DPWH na magsingit ng dagdag pundo sa national budget. Okay? Ito ang exact pahayag ni Congressman Panaligan. Maaring ang ahensya rin na involved ang naglagay ng budget insertions, ang DPWH. Yun ang pahayag niya noong August 21. Ito naman ang sagot ni Secretary Bunuan. Hindi po. We are not part of the BICAM at all. August 22 na pahayag ni Secretary Bunuan. Tanong, sinong nagsingit? May nabasa akong comments kanina. Ang mga katutubo sa Mindoro, ang mga mangyan, ang nagsingit. Okay, so todo din na yung congressman. In fairness, sa congressman, kilala ko ito, nung nasain ako doon, mayor pa siya ng Calapan City. Pagkakilala ko, mabait naman siya talaga. Very humble, very accommodating. So ngayon, nasasangkot siya sa controversial ito na hindi ako yan, talagang todo deny siya. Ito, masasagot lahat yan kung yung hinahanap ni Congressman Toby Chanco na small committee report. Kasi doon na nagkasingitan. Kung hindi ilabas yun, manatiling misteryo itong mga kung sinong nagsingit. And in fairness, sa DPWH Secretary, although marami nang nananawagan na dapat mag-resign siya out of delikadesa, ako naniniwala ko na walang magagawa ang DPWH sa pagsingit. Ang mga budget insertion, mga mambabatas lang nang magsingit. Either isiningit ng lower house or isiningit ng Senado. Sila lang ang makapagsingit. Never. Kasi naniniwala ako kay Secretary Bunuan, yung paliwanag niya na sa NEP, National Expenditure Programs, nandun yung mga matitinong proyekto. Kompleto yun ng mga feasibility studies ba o mga nag-undergo ng vetting process. Nandun yun. Maliit lang yun eh. Nadoble na nung nagkaroon ng insertion. At yung insertion nangyari doon sa BICAM or after BICAM, yung sinatawag na small committee report. Ilalabas ba yun? Small committee report? Yun ang tanong na hindi pa masagot. Kaya, nagkakaroon na ng tulungan si Congressman Toby Chanco, parang nag-iisa lang siya na nag-iingay sa House na naghahanap nasaan yung small committee report para makita natin ang mga insertion, sinong gumawa ng mga amendments na yan, sino. Plus Senado, ang Senado lahat sila gustong makita. So mag-ingay po tayo mga kababayan, hindi tayo tatahimik
hanggat hindi lalabas yun. Kasi pag hindi mailabas yun, baka ito na yung sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na we cannot track them. Ang contractor, madaling ipinpoint. Ang DPWH, lalo na yung district engineer, madaling ipinpoint. Yung politiko ngayon, na nasa likod ng insertion na yun, paano mo yun mapangalanan? Ay wala. Sa ngayon sa naiintindihan, hindi mo malalaman kaninong insertion yun, kaninong proyekto yun, hindi mo malalaman. Maliban lang kung ang mga kontraktor na naiipit na at magsasalita. Sana mayroong ganong kontraktor, sana may mga district engineer na makita nila, mapre-preso na rin lang sila. Isipin niya, bakit ako lang? Konti ang nakatanggap ko, mas malaki ang natanggap ng politiko. Sasabihin niya ngayon yung politiko. Yun. Mamaya, ang politiko, todo deny na naman. Kung walang maipakitang resibo, walang paper trail, adi, ligtas ang politiko, ang kawawa dito, yung district engineer at saka yung mga kontraktor. So, may mananagot ba dito? Depende sa political will ng Pangulo. Kasi sa ngayon, yung sinasabi niya na we cannot track them, parang surrender na naman yun. Bakit sabi niya na, anong magagawa natin? Gaganon na naman siya. We cannot track them, sabi niya Wala daw. No records daw. O paano na lang yan kung walang records? Hindi pwede yun sa Republic Act o yung RA 9184 or Government Procurement Law. May record talaga yan. Kung walang record, sinadya talaga na hindi na mag-record kasi nga may itinatago sila. Okay, so dyan lang muna tayo. Huwag muna tayong maghusga. Kung talagang walang kinalaman si Congressman Panaligan, patunayan niya sa investigasyon. Patatawag ba siya sa Blue Ribbons? I don't know. So, ang asahan natin itong sa Pangulo sana, yung no-nonsense investigation. Kailang hanggang ngayon, malabo pa rin kung sino-sino ang mag-imbestiga dito sa mga flood control projects na palpak na palpak. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribo makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natabangan na maugsin. O mag-atop na yun niya siya karon.